wala na talagang credibility, no? Yung process ngayon. So, yung si Secretary Dizon na lang, di ba? Una sabi niya, o sige, tanggalin niya. Tapos mamaya pinapabalik niya, di ba? You don't know if talagang nagkamali sila sa numbers or nagkaroon ng pressure, political pressure for him to bring back the number. You don't know, di ba? Ano yung katotohanan doon? Kumuha ng pondo ang national government sa PhilHealth na hindi dapat. Actually, crime yung ginawa nila talaga eh. That's unlawful or illegal yung ginawa nila. Kumuha rin sila sa PDIC, illegal din yun, di ba? So, marami pang, I don't know who else, yung mga bangko yata, mga GOCCs din yung mga bangkong yan. Kinuhanan na rin nila for Maharlika funds. So, I don't know how the Supreme Court will deal with those issues. I don't even know if there are cases filed against the government with regard to PDIC. Meron na kasing nag-file sa PhilHealth kaya naglabas na ng desisyon ng Supreme Court tungkol dyan. Pero yung sa PDIC, hindi ko alam kung bakit wala pang sinasabi yung Supreme Court tungkol dyan sa PDIC funds. Ma'am, bago lang So si... Opo. yung sa gold, hindi ko mahirap pang i-connecta yan unless mag-report talaga ang BSP kung saan napunta yung proceeds ng gold sales nila. Opo, nauna naman sinabi ni Governor Remolona na yung gold sales daw ay ongoing since 2020 and ang proceeds ay nanatili daw within reserves and yung paglilink sa BSP sa political scandal ay baseless nga at hindi napapanahon. Pero ma'am, sa 2026, gaano kalaki indicator na may mapanagot ang gobyerno sa flood control para po bumalik investor confidence? Medyo natatawa ako dyan sa tanong na yan kasi alam mo, ah, paano mo paano magiging accountable ang government kung hanggang ngayon in denial sila na may problema sila. 'Di ba? So, di ko alam kung paano sagutin yan eh kasi tingnan mo naman yung mga investigasyon. Yung sa Congress, tinigil. Yung Senate Blue Ribbon, tinigil. Yung ICI, walang ngipin. So, wala rin nangyayari dyan. So, paano accountability yung sinasabi nila? Kailan pa nagsalita si Presidente tungkol dito sa ghost projects? Di ba July yung kanyang mahiya naman kayo statement nung kanyang SONA. O ano na ngayon, Disyembre na, wala pa rin. Wala pa rin. So, sa akin, budol lahat yan eh. Walang mangyayari dyan. Ma'am, si Admar po ito ulit. Doon po sa mga Yes, Almar. sinasabing kasi humihingi po sila ng budget, no? Meron sila mga sinisingit, merong mga binabawasan din, meron ding sasabihin at ginagawang rason na hindi kailangang maibigay yung hiling namin kasi kung hindi ito matuloy na proyekto, malaking epekto ito sa ekonomiya. Compare po doon sa maaring risk na mauwi lang sa korupsyon versus talagang naipatutupad or hindi mo na magbigay po. Ano po yung implikasyon nito sa atin pong ekonomiya? Totoo ba itong mga sinasabi po na mga ganitong rason o palusot ba, Ma'am Cora? Yun nga, ang mahirap eh, kasi wala na talagang credibility, no? Yung process ngayon. So, yung si Secretary Dizon na lang, di ba? Una sabi niya, o sige, tanggalin niya. Tapos mamaya pinapabalik niya, di ba? You don't know if talagang nagkamali sila sa numbers or nagkaroon ng pressure, political pressure for him to bring back the number. You don't know, di ba? Ano yung katotohanan doon? And ano bang benchmarking nila sa mga materials talaga? Meron ba talagang benchmarking? How transparent is the process for bidding? At sino mga nagbibid doon sa mga projects na sinasabi niya? So ngayon, ang hirap i-gauge kung talagang mapupunta sa mga projects yan. And if ever, kasi mga infrastructure projects, it takes time para matapos yan. And they have less than 3 years to complete some of these projects that they said that they will complete. So, I don't know, it remains to be seen.
Opo. And dito naman po sa pag-prioritize ng mga proyekto or yung pagbabudget po natin, ma'am. Sa pagbabudget po, yung yearly budget po natin, ma'am, malaki po ba talaga ang epekto nito sa ating ekonomiya? And dito po sa pag-neglect doon sa mga key projects, mga malalaking proyekto po, no? Like halimbawa ko na lang po yung mga dapat may counterpart tayo na may counter tayo doon sa mga foreign funded na mga proyekto pero walang side sa Pilipinas. Yung sa Mindanao Railway, wala din daw budget for 2026. Ano ang maaring epekto nito sa ating ekonomiya kung meron man po, Ma'am Cora? Yun nga, so hindi siya mag-grow, yung potential niya, baga, if instead of growing by 7 to 8%, kaya natin yan eh. Kung talagang may impetus ka for growth, we can grow by 7 to 8%. Pero at the rate we're going, because yung pera hindi napupunta sa tamang avenues, we're only growing by less than 5% now. So, hindi mo na-achieve yung potential mo. Ngayon, kaya nga sabi ko kung wala yung OFW remittances, baka nag-recession na tayo eh. Thankfully, may remittances pa. Pero, I think in the future, if the government continues to operate this way, we will never be able to achieve our potential. And in fact, baka mag-digress pa yung ating ekonomiya. Opo, dito naman po sa ano, ma'am? Malungkot na pag-usapan ngayon dahil holiday season, Christmas, dapat maging positive tayo. Pero all indicators are telling us na 2026 could be bleak, given the realities that we're facing. Opo. Ma'am, dito naman po sa ano, ma'am, sa issue po ng PhilHealth, tapos meron pang bagong program na parang pina-priority pa nila compare sa PhilHealth. Butit na silip ito, yung MAIFIP po, ma'am. Alin po ang dapat na lang i-priority? Dapat bang sa PhilHealth na lang considering ito ay merong batas? Kumbaga hindi ito nagpo-promote ng alam niyo na pa-epal dito sa mga politiko na ito, less din yung parang ano, ma'am, red tape dito po sa pag-avail sa benepisyo. Alam mo Opo. yung sa PhilHealth, dapat yung pera hindi manggaling sa 2026 budget. 'Di ba? Dapat manggaling yan doon sa mga ghost flood control projects, na yung mga proponents na hindi man ginamit yung pera sa tamang paraan. So dapat the government should chase them and get those assets back